Ayan o. Hawak na ang brief. Senate receives document ahead of Sara Duterte's impeachment trial. Breaking news. Ayan. Hawak na ang brief. Kunja, papasok na sa susunod na yugto. Senado, hawak na ang pre-trial brief sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Hindi na ito ingay lang. Nasa Senado na ang dokumentong gagamitin para sa impeachment trial sa, I think, anong date ngayon? 16? Susunod na 2 araw. Iyakan na to. Iyakan na, di ba, Boss Addictus Rex and I am Batman? Oy, yon. No? Si Ma'am Aurelia Adena, si Ma'am Suset Tabor. Guys, unti-unti nang lumilipat, no, yung usapan mula sa political noise papunta sa actual na trial preparation. Hawak na ng Senado ang mga pre-trial brief mula sa magkabilang panig, 'di ba? At ibig sabihin nito, papalapit na ang yugto kung saan hindi na sapat ang press conference, social media na mga pa-post-post lang, o political statement. Naalala ko talaga si Boss Mark Ramos. Malamang tulog na yun eh. Ipinost siya ni CJ Hero, dali siya. Ang susunod na labanan na ay tungkol sa ebidensya, tungkol sa testigo at legal arguments. At habang pare-pareho nang naghahanda ang prosecution at saka yung depensa, mas lumilinaw na ang impeachment trial, no? Ay hindi na simpleng political issue kundi isang proseso na may malinaw na rules at consequences. Kailangan mo magbayad, hayop ka. Huwag dyan, excited na akong ano to, hindi, kung daming magre-resign kaya, lalaban kaya, papalag kaya. Nakita nyo ba si yung attorney nila kanina? O siya pati yung paglakad nire-rehearse eh. Sabi nung mga hindi, wait lang, wag ka muna lumakad. Tapos nakaamba ng ganyan eh. Okay, go. Sabay lumakad na Mukhang tanga. Mukhang tanga. Mamaya pa, try natin, pwede nating ipakita Ma'am Linida Negrilo, shout out. Mga mandirigma, hindi kasi importante yung development na to no? Na hindi na dapat basta palampasin. Hawak na ngayon ng Senate yung pre-trial brief mula sa prosecution at defense kaugnay ng impeachment trial ni Sara Duterte. At para sa akin, no, mahalagang detalye ito eh. Dahil iba ang usapan kapag dokumento na yung gumagalaw kumpara sa mga statement na nakita natin araw-araw sa media. Hindi pa dyan natatapos. Kasama umano sa mga dokumentong ito ang summaries ng witness, ng mga witnesses. Yung ebidensya, legal arguments, at iba pang material, no, na posibleng gamitin sa mismong paglilitis. Konting kembot na lang to, di ba, Boss B? Lalaban BP namin, baliw yan eh. Lalaban yan. Ay, lalaban yan. Ay, nako, para namang hindi baliw yan. Tama si Boss B. May post ko nga yun, lalaban. Minsan nakakalimutan ko yan eh. Dapat meron akong, asa ba si Secretary Bembang? Hindi nyo mapapakinggan si Secretary Bembang eh, no? Hindi, pwede ko bang kasi hindi nyo maririnig si Secretary Bembang. Ako lang makakapakinig eh. Secretary Bembang, pwede ba tayo maggawa ng database? Hindi, maganda kasi pagka minsan wait lang! Hindi nyo naririnig, wag na. Mamaya, alalahanin ko na lang yan kay Boss B. Hawak na ang briefcase ni Luz Taysayad. Yun lang, no? Yun lang. Ay, ang dami na. Ano kayang gagawin ni Sara Duterte tsaka nung team niya, no? Habang papalapit, dati medyo nawawalan na ako ng sabi ko, nawawalan ako ng amor diyan sa sa impeachment eh. Pilit pinipigilan sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga kwento, iba't ibang salsal diyan sa diyan sa Senado, no? Maliliit na issue sinasalsal para lumaki, para mapagtakpan yung kabalbalan nila diyan na ginagawa. I mean yung impeachment. At dito maraming mapapaisip eh. Dahil kapag nasa preparatory stage na, no? Ang magkabilang panig, ibig sabihin lumalapit na, no?
yung totoong testing ng kanilang mga argumento. At dyan nagsisimula yung mas mabigat na bahagi ng proseso. Mga birador isang bagay ang milinaw sa development na to. Parehong naghahanda yung prosecution at defense. Let's pagbigyan na natin, malay nyo naman talaga naghahanda yung defense. Hindi na to usapan na kung sino ang mas malakas ang social media machinery. Hindi na rin ito paramihan ng supporter sa internet. Ang susunod na sukatan ay kung sino ang may kakayahang suportahan ang kanilang posisyon gamit yung ebidensya at testimonya na kung anong meron sila. Kung meron nga ba. Boss J.M. Martin, shout out. And then, maganda kasi, no? Pero, kasi, basta excited ako, hawak na daw yung beat eh. Kasi, pansinin nyo habang maraming taong nakatutok sa political drama, yung Blue Ribbon pa ek-ek nga eh, di ba? Yung pagbitaw, akala nyo ba doon lang yun? Ma'am Rowena Crow ng Ohio, akala nyo ganun lang yun? Akala nyo ba yung paghawak ng posisyon ni Sara ay ni Cayetano sa kanyang posisyon? Akala nyo it's all about Cayetano, ganon? Think deeper, my friends. Most probably, paek-ek lang yan para at least madelay ang impeachment. Kagaya na sabi ni Senator Lacson easy lang kayo. Don't underestimate yung kakayahan niyan. 'Di ba? 'Di ba? Baka mamaya kung anong gawin niya, kinaya niya nga magpaputukan diyan sa sa Senate. And these are valuable details, 'di ba? Valuable. Mas mahalaga pa nga siya walang hugas na puday ni CJ Hero. Nung nagtago siya, nung hinahanap siya ng NBI sa alleged extortion. Ganyan din yung impeachment process. Hindi sapat ang emosyon. Kailangan maayos na presentasyon ng kaso. Kaya mga tropa pips no? Dito, lalo kang mapapaisip no? Tungkol sa magiging direksyon ng impeachment trial. Kayo ba hindi? Ako, oo Nakikinikinita ako, pabago-bago ng mga abogado, pabago-bago ng bilang, puro drama, puro kaek-ekan. Most probably, baka mag-resign to. No, wag lang sanang makita yung comment ni Boss B kasi baka nga baliw to, baka lumaban to No? Kung totoong nang nakapagsumiti na yung magkabilang panig ng kanilang brief, ibig sabihin, nagsisimula ng bumuo or mabuo yung roadmap na magiging argumento ng bawat kampo. Hindi na to puro speculation. Unti-unti nang lumilitaw kung ano ang gustong patunayan ng prosecution at kung paano ito sasagutin ng depensa. Malay nyo. Baka mamaya hindi nasagutin. Mag-resign na lang. 'Di ba? At dito nagiging mas interesting yung usapan Mas interesting pa dun sa championship match. Si Tol Tapuan manunood daw Nagtatawag ng baka sa Hinebra daw, gustong panoorin yung Hinebra. Pati sila Itera. No? Para sa akin, dito masusukat yung kalidad ng paghahanda ng bawat panig. Dahil sa huli, hindi dami ng interview ang huhusgahan. No? Ang tinitignan o ang titignan ay kung gaano katibay ang kanilang ebidensya at paliwanag. Mga kapatid, maraming emosyon ang umiikot sa usaping impeachment. Yung iba napapatumbling pa. May mga sumusuporta kay Sara Duterte. Wala naman masyado. May mga naniniwalang dapat siyang managot. Yan ang mas marami. Yang bilang ng naniniwalang dapat siyang managot. May mga naghihintay pa rin ng mas maraming impormasyon, kagaya natin. 'Di ba? Ngunit, ano man yung posisyon ng bawat isa, may isang bagay na hindi dapat mawala sa usapan, yung proseso. At dito lumalabas yung totoong challenge No? Mas mahalaga pa to kaysa sa araw-araw na political headlines dahil ang nakataya rito ay tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kung ako tatanungin, ang pinakamahalagang development dito ay hindi kung sino ang mas maingay o kung sino yung mas popular. Ang mahalagang development ay gumagalaw ang proseso.
At habang papalapit ang mga sumusunod na yugto ng impeachment trial, mas lalong magiging mahalaga ang kredibilidad ng ebidensya. Yung kalidad ng testigo, 'di ba? At tibay ng legal na arguments. Kaya alam nyo, para sa akin, I forgo the opportunity to defend myself in this impeachment trial hearing. I resign. Sabi ni Boss Adictus, pwede, no? No, pwede. Kaya sa akin, no? Sa akin yung usaping ito, hindi na lamang to tungkol kay Sara Duterte o sa kanya mga kritiko. It's not about that anymore. Ito ay magiging pagsusulit. Pagsusulit din sa kakayahan ng ating mga institusyon na magsagawa ng isang proseso na makikita ng publiko bilang patas, maayos at kapanipaniwala. Kaya ipakulong nyo na si Sara Duterte. Yun yung kasunod nun. Maging patas kayo. Maging maayos. Walang bias. Pero ipakulong nyo na yan, hayop na yan. No, hindi, wag kayong mag-alala, hindi pala hanggang pakulong. Easy lang kayo, hindi kayo pwedeng magpakulong pala, no? Magano lang kayo, hanggang doon lang kayo. I-convict nyo. Tapos, syempre, pag yan, sunod-sunod na yung kaso niyan, wala na immunity ng hayop na yan.